Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan diri sa Harandakben sa Cebu. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kauban nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, maayong gabi sa tanan. Happy Saturday. Yay! Grabe. Kumusta nga to ang night. simana? Daghan kayong istorya ron simana. Ako chill ra kay ako, yes. But sakto, kadaghan kayong kuan. Magsugod ta sa kani naman yung mga discussion. Katong tops ba? Katong nahitabos tops. Nag-trending ba akong post ad. Sa imo ko na nakakita, hala, oy, clueless ka ayo ko. Dili updated. Ngano to? I had friends man go. Dito ako mo comment ato, but I had friends man go na ni PM ba na, what can you say about this? If you were the crisis manager, what would you do? Iko amo comment na lang ko. So, wa ko nag-expect nga mo trending siya. So, ang naita mo ato, naman ko din nireklamo. What happened was soft opening tops during Soft opening pag Valentine's Day. Pero kato nahitabo to siya pagka next day naman to siya. Di man to siya sa Valentine's Day. Not the day itself katong grabe ka traffic. Diri sa Fuente o diri sa Juan. Kung kato pa tato, and pwede going na up to. the mountains, yeah. Ang reklamo mo gud ato niya, nangadto sila mga 11:30, nangabot sila dito stops. And then, mubayad mo kaana, diri gikas IT Park, mubayad na kaana daan, round trip ticket plus entrance, 200. Okay. To top. So, inan daw sila, sa base ni sa katong sa post ha, ni ana si Ramos matapilido, nalimot ko sa name. And siya na, so nibayad sa 200, and gainan sila nga na-arrive bus every 30 minutes interval. So, assured ko sila nga makabalik sila sa IT Park kung gusto sila mo balik. Kay na-radyo bus 30 minutes, ana. So, nga sila 11:30. Abot sila 11:30 na picture-picture. So, after an hour and a half, they decided nga mga naog na sila. Kay tugnaon ako no kay dito sa taas. Nga wala may bus. Daghan mo kay nga tanggong. And then they were assured na naalagi bus mo, balik pa tong usa ka bus around. Pero ang time frame is na ay particular time unsa orasa mo balik. Ingon siya yes. Ingon siya nga wa na sunod ang giingon sa management na every 30 minutes naramoy bus masakyan. Wala na siya nasunod. Okay, that's it. Nagkana kay wala na namalik ang mga bus. O nya giingnan sila nga nangutan na sila sa katong staff dito na mo balik pa ba gyud to siya kay nagkakadlaw naman mga alas 2 na kadlaw na siya. Ginan ko no sila sa bus as katong staff dito nga yes mo balik pa, but it turned out na pagtawag sa katong staff dito stops gitawagan ang driver sa bus, niingon ang driver sa bus na 2:30 man mi kutong. So ugma na sila makuha. Kala kaluoy. Diba? Okay. So nangatanggong sila ito for how many hours? Eventually girescue sila sa mga police, girescue sila sa Busay nga barangay Sakyanan and also nakadaog ra gyud sila eventually, but the kuan is ang ilang agreement or the assurance was siya natuman. So mo ni reklamo ang ato sila na mga so dapat tao. lang actually for me kontrata man gud na siya no, and part sa promo nga ikaw ma-assure ka nga when you go there kay tops baya na tops is tops if wala kay sakyanan going there di po ka kanaog, di po ka inaana kadali nga mag-grab siguro no gawas nga it's very expensive kung mag-grab ka going down siguro. Yes. Or wala man siguro gatambay. Siguro ka mga habal-habal sad kay nagpahimusan sila mahal na kaayo ang charge. So it's part of the promotion nga you'll be assured nga you go up and then dali ra nimo mo go down kay naay 30 minutes naay bus every naay mo naog nimo every 30 minutes pero wala na siya matuman which is
mura siya breach sa inyohang agreement niya. Kuha man ni siya. Mura man ni siya o kanang kontrata between them. I'm sure dili siya kanang as a private carrier ni ang kanang pag-engage no kay dili man siya public transport in that sense. So ilahan ni in between ni sa katong ning palit sa kwan the moment kaning palit manggod ka sa ticket going up and imong ka kontrata is stops. So mao pud na ang mo deliver sa imuha. So dako gyud ni og tulubagon gyud. Kung manusog sila noon nga ang nahitabo ba na allegedly kay gibaliwa ra sila matud pa sa management. Pangita. Ang management tried to disregard the kanang clamor sa kasuko sa mga tao nga wa sila motuman, wala tumani ang ilahang sabutan nga do na ray mo dala nila going down, no? So, kana actually, kung mag-inabugado ko, mangita ko kung unsay nakasuwat actually sa ilahang promo. O unsay naa sa ticket, or unsay disseminate, no? And probably naagid na written info, kay daghan bang kahibaw. O niya, katong written info will serve as the contract between them. Di na kinahanglan magpinirmahay, literally, hinuon, no? The moment of buying the ticket is mo na inyong kontrata, pero informang ka. And duty bound, of course, whoever disseminated that information, nga mutuman siya sa ilahang sabot. Yeah, so muni angay sa masabtan sa mga tao kan hitabo ra ba victim blaming hinuon nga sa mga tao mo didto ngano nag-una-una mo didto nagkiat-kiat mo didto para mag picture and all kung wala mo car tayo na mga mo ingon ana grabe no as if dili mo avail og mga promo fare whatever or mga sale kung sa uban pa mga items. I don't think that kind of comment is justified po. Mo tong i-comment ko because na trigger magkuha nganong sa Manila sila man ang victim. Sila actually. Man ang wala nakauli kay wala motuman sa sabot no na ay mura og kanang na-assure manggug ka nga naare 30 minutes nga ride. So it is a management gyud nga kanang ilaha gyud ang obligation to comply with that no. Pero mao lagi I am not seeing the contract ha kani based ra ni sa istorya pod karon. So kung may naning ko na tumasabtan ba na mo na sila nga ngano nag-adto mo dito dili kay gi-promote man good siya. So, ikaw is na-attract ka sa promotion. Yeah, so, I go there. Mga to ko sa IT Park, musakay ko, magpalit kong ticket pa doong TAPS. And then, pag abot ako dito sa IT Park, nangutan ako, nara ko'y masakyan dayon inig uli. And then, giinan ko sa, nag-issue sa ticket. Na, yes, kaya naara, every 30 minutes. So, mostly, nga, ni adto ko. Kaya without those assurances, without the promo, dili ko mong adto dito. No, kay ba ko nga lisod jud siya adtoon kay bukid na bayanan siya. So muna nila nasabtan sa mga tao. In general attorney ba kani dapat nila masabtan no sa legal point of view. Mo nang ang importante ng mga ticket niya, isuhan yung ticket inigsakay ninyo kaning mga e-jeepney kanang kinahanglan jud ka na kay gigunitan nga ticket kung mosakay kag mga barko and all because ang ticket is your That's the proof. Pero, kani in the case aning sa TAPS manggod kay, I suppose sa private agreement, dili siya, lahi magod ang public transport, no? Dili niya kinahanglan magunit sa ticket. Although, it's good kung kay proof nga nakasakay jud ka. Pero, kanang ang obligation manggod sa usa ka public transportation is to the public, no? Pero kaning, in the case sa TAPS, I think lang kanang part sa package sa ilahang promo pag going there ang transport going there and going back. So duty bound no ang TAPS nga management to make sure nga mo comply sila sa ilahang every 30 minutes. Whether ilahan ng kuan, ilahan ng coaster or whatever means no kay mao man ang reason nga no I think lang mao ang reason nga no ang mga tao ni ngadto no ning avail sa kana nga promo kay nay assurance kay di gyud ka kasaka sa TAPS kung wala kay sakyanan so kinahanglan jud kag na transport otherwise no want to go on my own but I will not avail of your promo or etc. no and that may not be on that particular day so nangadto ang mga tao kay gi-promote na ay promo. And ako dili ko ganahan anang i-blame ang person for availing of a promo as if dili ta ganahan og promo. Kitang tanan ganahan og
promo mo nang daghan kay tao ang mga malls every time na ay sale kay ganahan taog promo, magdali-dali dayon ta og book og ticket kung mag-promo fare ang mga airlines nga to mga nangailhan mag 1 peso fare, unsa pa na nga mga klase nga promo no kanang moadto abroad kay mao gyud na siya nga concept kanang triggered mao man siya makapadaghan makapa trigger sa usa ka consumer nga mo avail kay this is the best possible offer. Kung wala ka ingon nga offer, kung wala na ang promo, wala na ang promises, kay murag promise man gud na nga kanang mo kuan ka mo comply ka, dili pud sila mo avail. O dili ka ma-attract ang usa ka consumer. So, Also, kanang mga niingon nga nganong na ito may racing no KG kayo na siya. Cut mo. Oo. Magbuot man ka mo nga ko kay na may promo. Gipromohan man. Ka-afford mo ko sa promo. And yeah, kung ilaham ng kinabuhi, kung ganahan sila mo enjoy dito sa Tops, no mo, ganahan sila mo enjoy sa view, sa city, or ganahan sila to be there alone with their partner, or whatever transaction they have. Ganahan sila to taas, no, actually, it's already their option. Not necessarily magud nga moadto ka para magkiat, nganong na ay concept nga moadto ka sa Tops para magkiat. Kung mao na ang comment, no, nga sometimes you just go there to enjoy the view. Kay mauna siya ang selling point sa Tops. And of course, it's good if you are there with your friends, no, to enjoy the view together with other people nga you like to be with. So it could be a loved one or it could be with your friends, no. And I don't think there's anything wrong with that. I've never been there, pabaya. Actually, I've been to the vicinities but not Tops itself. So wala ko nag-promote sa Tops. Naman sa comments na maingon sila na kasabot mo soft opening pa, ana. That's besides the point. It's the same point. Kaya i-promote ba nila, they want people to go there, kaya na I promise. Sa imo gyud ang tan-awon nga ang mga possibility. What if mo ni mahitabo? What if mo bag down ni atong mga buzz? What will we do? Dili gid pwede bitaw mo ingon ang management ka. Wala na milabot ana kay mauman ang consideration sa mga tawo nga nangadto kay na I promise ang transportation. Kay kung dili ka mo ingon nga mo kanang naay transport every 30 minutes until what time. Dili ka mo risk. Dili po ka mo adto dito knowing nga wala kay sakyanan. Oy, so naamang gi-promise. So reasonable ikaw gipromisan ka ning bayad ka og sakto, di man ka mag-assume nga dili i-comply. Kay kung mag-assume ka nga dili i-comply, ayaw na lang po adto. But with trust. And that's where the responsibility lies sa other party, no? Sa other contracting party. Nga mo comply sila kay inaana man na kanamura mag nag-agreement and you trust each other, you enter into an agreement, into a relationship, kung dala natin inaana, no, kayo trust, no, nga i-comply. So breach good siya mahug kung walay compliance sa unsa man to ang gi-promise by the other party. So dili na enough nga moingon ra management, sorry for the inconvenience. Tomorrow na mo kuhaon. Okay. Nang-interview mako dang Sunstar pag ila man nagisuwat na balita unya gikuhaan nila reaction ang management unya. Kay nahitabo na siya February 15 to 16. So pagka February 17 nanaday statement ang management pero in general siya. Just 2 days after. In general siya nga sorry for the inconvenience. Unya mo ni mong gibuhat among gipadaghanan ang kwan. Dili na siya mao ang reaction nga gi-expect because nibuto siya ang katungkuan kay pang Sunday or Monday naman to ni gawas ni trend ang katong post, no. So lahi dapat ang reaction sa management for this kuan kaning complain aning ni post nga nag-trending siya, no. So dili igo amin ka sorry for the inconvenience because gi-explain attorney legal point of view nagyoy lapses. Kaniwa ni 2 months sa side of the kuan agreement. Yeah, I think it's a main consideration, no, kanang moadto ka sa Tops kay na ay gi-promise ka sakyanan. Dako kay na siya nga factor nga nung ganahan ka moadto dili kay kung wala pug ka ma-assured sa sakyanan, unya wala kay sakyanan and you cannot call any friend at that particular hour nga mukuha nimo, dili ka mo kuha, di ka mo adto, no. So mura gipaadto lang mo, igo lang mo gipaadto didto, kauman pasagdan na mo kay anyway nakuha naman sa management ang ilahang gusto. You were there, ning bayad na mo, no. So that's very bad nga kanang relations, no, with your customer nya.
at the risk nga mutagam no nga na kay similar promo in the future unya dili na mo tuo ang mga tao kay moingon na sige na lang maparehas na niya sa sunod nga mapaparehas niya sa previous nga experience nga di ta kauli ana no nya dangerous kung mukuha kag imong kaugalingong public transport no from there because in ana, you are not assured. Oh, asa na you do not know kung kinsa imong sakyan. We out na biya, na biya ka ng lugar. Saan na to mga wa na nanghit sa ilahang ginikanan di ka uli. Yes. Factor sakto na gyud na kay sa una attorney invite yun kog press con basta outside Cebu City gani like in lapu-lapu ang press con. My first question would be naisakyanan. Because ihatod kog balik inig kahuman. So that because that's far away. You'll arrive on time, no? And you can also manage your time. Oo, because that's far away. So inig-ingon nga, yes, hatod kuha ka din ha. Okay, I'm going. Pero mingon nga, pag commute lang niya, refund mo, inig-abot, I will have second thoughts. Pero kana, nag-apologize for the inconvenience ang management. So probably there should be compensation, no? Sa katong mga na apiki tungod sa kadtong breach no kay breach man gyud siya and siguro naagi buhaton nga lain nga mas proactive nga step ang management. I doubt kung naay maninuod og kiha kana gyud maninuod og kiha over that no kay samukan na unya dugay to ang process expensive basig mas mahal pero pa kung maninuod gyud siya naasiyay ko kung maninuod gyud probably naagi you go consult your lawyer ako nagbase man gud ko sa unsay mabasa nako but when you go to a lawyer is a different thing no magkikistorya na ka imuhang personal circumstances and unsa gyud ang imuhang facts no as ang nganong nasud ka nganong niadto ka didto lahi gyud na magkikistorya ka sa lawyer so this is actually an advice if you have something ayaw mo kanang pag self advice nga mo tan-aw lang mo og Google or mo tan-aw lang mo unsay mga sentiment no sa kuan you consult a lawyer if you really feel that aggrieved. Karon magpray lang ang management sa TOPS nga walay any one of those nga aggrieved on social media nga feeling that aggrieved nga kinahanglan gyud siyang moadto sa korte just to teach the management a lesson. So kani more pa siguro ni on PR sa side sa TOPS what to do if it kana kung magpromo sila sunod no kanang how to bawi unsaon nimo bawi ang katong yun ato nga kanang negative nga publicity regarding your promotion. Yes, because ikaw you're a PR management ko you're trying to expose mo na naka-trigger na ako because mo lagi pangutan what will you do ingko na well first and foremost mag-sorry gyud ka. Kaya na mag-gyud na which they did mag-sorry gyud ka and then no kato siya di ko moingon nga sorry na to siya nga sorry you're not satisfied sa sorry mura man to siya in general wala magyud siya ni focus sa kani nga aggrieved gyud siya na kuan nga customer sorry for the inconvenience sa mga nangadto for me sorry and then you tell us what are you doing to appease na katong mga nabiktima dito or katong mga nang reklamo and what will you do para dili na siya mausab. Siguro one night overnight stay. Maingon ana so no dapat i-free mo iniguan wala pa may ka-stayhan dito so kay soft opening pa man so yan na gyud no ana no so dapat na sa mga hotel dire you should appease you should appease kaya ba say comment nga di ba kay ana magunto ang girl na traumatic kuno traumatic man gyud siya yan naman to mga may mga traumatic na unsa demo dito horror gihadlo ka it's really traumatic emotionally and psychologically. Yes kanang di ka sure kung unsa ka orasa makauli and kung naa kay laing schedule di ta mag-assume nga pareha nato tanan schedule mga tao. It could be nga ang mga nangadto didto nga naay promise na mauli first thing in the morning wa takay bawg na atoy flight first thing in the morning wa kasakay sa flight kana lang mga examples lang na so you cannot imagine the possible damage sa mga tao nga ning adto didto nga kana ganing inihap ang oras ga calculate sa oras unya tungod aning promise lagi nato ka okay kaya ra
kaya ra nga mo adto ta dito 8:30, 9:30 unya na ako'y flight og alas 6 sa buntag, so uli ko kung naaray every 30 minutes, so probably mo uli ko alas 12, alas 12:30 ulis balay, nara may sakyanan. So makalculate nimo kana kay wala matraumatic ikaw imong insecurity, feeling of insecurity and the thought nga kanus apa ka ko kauli ani. So of course maningkamot ka. Matrauma sad ka na. Manawag kasi mo magpapa. Like if you are like you are in an unfamiliar place. Yes. Nara ka dito and then You don't know. na kay mga nabiyaan sa balay, like imong mga anak and all, no? That could be a cause for trauma. So daghan kayo og possibilities. Dili ba ko na literal ang trauma? Mga pila to sila kabuok nga naapektuhan ana, and all of those have individual concerns and individual nga gipanghuna-huna at that time, no? So di gyud ka underestimate unsay effect sa katong wa sila ka uli. Nga natanggong ka. Nga natanggong. The moment nga natanggong Yeah. ka, dili gyud ka maka-invalidate sa imong feeling ana. Dili gyud dapat natanggong i-invalidate. ka. And the customer is always right. On that particular instance, ba customer man sila sa tops, no? Kanang they are actually entitled sa ilahang grievances kung unsa may ilahang gibati nga kanang kakulang sa serbisyo nga nahatag sa ilaha, they are actually entitled to complain. Like, bisay, the mere fact na naka dito niya, gilamok ka, you are entitled to lamok. Oh my God, kaya ka mang lamok, dili gipamaak. This is scary. Nagi people ba nga allergic og lamok. Daghan kay mga reasons nganong para nimo traumatic ang situation. Dili siya literal nga. So katong sa mga ningbash, sa mga nagreklamo, actually di po ko kasabot nganong ang nagreklamo na mauna nooy na imong sad-an ani ron nga sila man ang na-aggrieve, no? Kay in fairness to her baya, ningon ba siya dito nga dili man ni ako pagdaot. Ako lang express because para niya allegedly, reportedly, ang mga tao dito sa taas, katong dinha sa ana nga situation, di kay baon silang buhaton. Okay, wala naman, di naman mo kauli. So, mo na siya nga, dito na lang kuno niya gipadayag sa social media. And then especially kung siya. ang mga naadiha sa management, kanang imong makaatubang ang mga employees ra wala kay management, kay probably ni uli na sa ilaha ang management. Point person at the moment or officer of the day. Makalagot yun na nga kanang ang imuhang kaatubang ang mga kanang mere employees. Ako careful ko nga mga saba no kay bawta empleyado ra na no and following instructions. So you need to talk with management wala diha and mangambot ra gyud na no mo shrug off ra gyud na ang employees niya. Ako di ko ganahan mga saba sa employee no kanang I will vent my anger to them, empleyado raman na, no? And this is bad management. Di man sila ang nag-ingon. Di man sila ang nag-promise. Di man sila ang naghatag sa order. So, igo raman nag-implement. The best thing they could do is call their management and probably shrug off po. We are in the evening na, natug na, ikatulga na sila sa ilahang mga sirs and moms diha. So, ultimately, mubalik yun gihapon sa management at how management is dealing with the situation, no? Kung nada na nakakulangan, di ka kadto wala ay immediately mo address sa situation. Pariha na sa kuan, para na sa salida baka na mayon ta. I want to talk to your manager. Mauna siya. Mo ka sa manager because ang manager man ang nay power. Ayaw kana try to refrain from pangasaba sa mga kaning empleyado lang no kay luoy kaayo na mga empleyado niya wala ba na sila stress management, wala nay kanang kuan, wala nay mga training on how to deal with such situation nya. Ang sweldo taw na gagmay na sila sweldo nya wa pay kasabaan nato no nya. Kung adto na tas manager kay we are very cordial with the manager no, we are very careful with the manager nga sit mo man to ang naay say. So mo to ang actually dapat nimo istoryahon og sakto. But of course, no, doesn't kill to be nice to everyone, no matter who you're talking to ba. Yes. So kana mga kuan siguro daghan kay ni siya nga kanang angay katunan sa mga tao nga mabutang sa ingon ana nga situation. And for management sa tops kay soft opening nila no after 2-3 years nga nag-close sila and after the pandemic mura og mao paunta ni no traffic kayo pag Valentine's going up and what I heard was tungod kay nag-opening ang tops. Sa bukid ang mga Padong sa bukid ang mga tao and all roads led to tops. Although ako wa pa ko kaabot dito pero sa mga vicinities naabot na nako. So di ko na nakalaagan.
I heard lang and from the pictures nga nindot gid siya og view, nindot gid siya adtuon, and if you want to medyo bugnaw nya mo man gyud nakanindot sa Cebu City kay naata sa syudad pero duol pud ta og bukid and we can enjoy the view nya. Selling point gud siya and everyone wants to go there. So katong mga ingon nga adto basta mo of course mo adto tagi market manaan, we try to go to places nga maka-please ato pa wala sa stress or whatever, no, pang picture lang ba to ang tuyo pag ato dito, but no need for us to condemn sa reason nga no mga tuta dito. Speaking of kaning management ba, I remember a situation, a very good situation na nag-coffee me diri sa Ayala, no, sa Abaca. I'll mention it na lang because it was a positive na, and then we ordered something unya. After an hour wala nila nahatag ang order. So ingko nga kay padung na mi manglakaw, and then ingko nga pagkuha na sa bill ingko na kanang wait sa nag-order mami, nakalimot ko sa atong ganun ko, but nag-order mami ani wala lagi diri na appeal, wala pa lagi nitog pa sa mong lamisa. So kay nakalimtan day nila nahuman na pero nakalimtan nila padung sa mong lamisa. Automatic ni ana ang katong trainee pamanto siya in siya, sir kanang ayaw na lang to buy, it's on us. Inko no kay nahadlo ko ba na basig sa trainee i-minus ang laps niya ba ni ana ang ni dool ang manager instead, no sir, it's on us because it's our fault kay wala na mo nadasin yung lamisa. Automatic kanang it's on us, it's on the management. Dapat dili sa employee. Nahadlok mangguguna. Ato no, amo nang bayran, okay raman mi. Kanang knowing ba nga kung i-charge na adto sa employee, trainee pag yun to siya, dili pag yun to siya regular employee. Luoy yung kayo, no, it should serve as a lesson siguro, pero it's economic, no, kanang nagpakaon, nagpamilya probably, or gigamit na nga kwarta para maka-eskwela and then mo minus na hinuon, no, and luoy good kayo, no, dili tayo anak kadagkog mga ni-insist gay ko ni ko na no dato niya akong kuyo siya mo bayad ani kaya ra kay niya among bayran kay maluoy minimo nga ako seriously ana gyud ko nga no kay trainee pa baya ka dili na i-minus imong sweldo. That was really my concern mo ni-insist ko, and secondly because akong kauban is makabayad man yun siya because we ordered din ko iyan ning bayran dong buutan man ni siya amo na lang ning bayran kay nahadlok lagi miya mo to ni dugay kay may sigig hagol na amo laging bayran i-appeal diri sa bill nya mo to ni do lang man siya. No sir, it's our policy na it's in the house basta amo ang fault, amo ang house pero dili dapat i-charge sa employee. Yes, so mo to akong gisukit-sukit lagi siya. No pwede sir, siguro na ay laing consequence, no, kung it's really a violation nga trainee pa gyud siya. No sir, dili na sa mo, dili na i-minus na ko. Siya dili na i-minus na ko, libre na gyud na siya. So that's good, no. Kuan ni mga example siguro no on how to deal ako kana management. Even sa kaning mga BPO nga kanang manawag nato ni kaning mga call center, and daghan kaayo taas biya rate suicide rate ning mga BPO workers kay because it's very stressful. Ilahang trabaho tigdawat og reklamo. Kunya kung wala kay distress sa ingana na di briefer, distressing nga mga activities, luig yung kayo ni sila, no. So kuha nang kita karang be gentle always siguro, bisag complain na ta, bisag sa atong mismo ba, it's not fair to kana vent it out on mere employees. Luoy maguna ang kanang mga call center because there is a cultural difference there. Kita mga Filipino bayata kanang mahilig bayata respeto ana ba non nya ang kanila mga clients are foreigners in the US. Ang mga US baya kay pataka ra ba na diretso bigyan niyo naman ni istorya prangka kay ba, so there is a gap gyud sa atong mga personality mo nang luoy gyud ang mga call center agents kay awayon diretso nya simple ra day kay ang problema. Anyway, so muna siya mo padayon ta after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Okay, ning balik na may grabe kay mo mga reflections diri ni Ryan no sa ito ang mga kuan the past 1 week. Grabe na, Ang Bob. topic ra gyud is ang tops kaya Yes. yes. Gitag makatunan It's siguro. trending. And it's personal relations siguro sa management with the employees no because the customer Is always right. management with the customer because the customer is always right. Okay, so nga rin na to sa atong topic karon. Okay, napami Valentine feels ari ni Ryan tungod Sa attorney kay Stella Rock, charing February. Dili oy, relevant gahapon ni Ryan among sunod topic Kung man no. gyud ako gi-feel ang Valentine's Day, ang Ash Dili gyud Wednesday na man siya. gyud akong Oh my gihatagan God. importansya atong Oh, don't adlaw. eat meat atong Mao adlaw. nagkuan jud ko nag-fast gyud ko for 36 hours. Anyway, ang usa sa atong mga topic karon. O kanay, pabor ba mo og office romance? Ako Ikaw, kay Ryan? dili. Ako okay. Murag naman kiwawan ko anong office romance attorney. Uy, kay una, murag magkita mo kada adlaw. Kuyog, labi na. Kuyog mo sa opisina. Ikaduha, kung mag-away mo, maapektuhan ang trabaho. So as much as possible, kung ako'y manager, I will not encourage that. Pero huwag yun mahimuan na because that's their personal lives, no? Pero I will not encourage that. Ako It right. will affect my business. Charing. Bag-ora ba ako nag-discuss dito sa Mitsubishi North, no? Sa mga taga Mandawi. Hello, ang mga taga kuan Mitsubishi Mas lang North. invite nga mananaw sila. O ako Mas lang akong, i-greet. yes, Oo. no, niya, ang ilahang HR manager, a very good friend, si Miss Trixie Bandala. Maayong gabi, diha, Trixie. And last week, dito bitaw ko, kay nag-discuss me og kanang Lorsi, love and office romance in the workplace. O, relevant kay nga topic, kay pangkuan yun to. Pang Valentine's Day and the ethics, no, of kanang engaging in relationships diha sa kanang office. And actually ang akong discussion good is on the Safe Spaces Act, no, anti-bastos law, how to ako ang i-joke sa ilaha kay how to act properly while expressing your love kay mauman to ang context Valentine's Day man gyud to. And actually mo matter ay kung unsa inyong relative nga positions, no, not physical position pero position in the office kay if it's a manager unya manguyab mo start kag pursue sa imong staff, it will look unethical and it's actually mura og you will not know naharas na day imong staff. What if your staff does not like you romantically ba, dili lang ka nang like nga as a person, no? Basic i-consider niya nga harassment ang imuhang advances, no? And ang professionalism ba, kung dili mo pareha og position, ang professionalism ana mag-start na siya guna-una kung dili na ko siya sugton, kung dili ko mo
tubag mo sanong sa iyahang invitation for a date will it dili have ko i-promote. impact sa ako ang employment, dili ko ma-promote, Dili ko no? i-increasean. So, you'll never know if ang rason nga nung sugot siya kay nahadlok siya nga naay consequence sa iyahang employment, ang iyahang pagbalibad, no? So, sa kana nga context dili na ko okay kay naagyoy kanang legal nga repercussions in kaso og naharas ang imuhang subordinate, no? And in that case maura ba gyud na ang kuan, maura ba gyud na ang bawalan sa ato ang Anti-Sexual Harassment Act, no? Kay mao man na siyang pinaka first law of 1995, no? Mo na pinakauna nga amo ang ipamemorize sa una nga wala pa mga law on harassment in the workplace. And harassment is subjective. And sa karon antong anti-bastos law, harassment is subjective. It depends on the feeling sa feel nako. kanang naharas or the object of that affection or the object of the of the harassment, no? Kay dili man mo matter kung joke ra siya Yes. sa kanang person nga harassing, no? Kay moingon man gud ang excuse man gud kay ay joke ra man Inamiga. to ako, inamiga ra man to ko, ka-sensitive sa nimo, but kung feeling harassed na or uncomfortable na ang the other Awkwardan party siya. o Uneasy. that will already constitute harassment. And dili good excuse kung unsay imong motive kay mao ra ba na kasagaran sa lalaki nga Moy nibawaan lusot. ako o mo ingon jud ay ka-sensitive sad nimo, oy joke ra man to, inamiga ra man gitong ako, and know that it's Dili na mo actually not obra allowed. now. Dili na siya mo obra, and kanang imuhang mga remarks, no, nga even mga homophobic nga mga remarks nga sometimes para nato wala ra kay naanad ta og daog-daog og mga bayot, no? Kana bang biay-biayo nato kay bayot unya kana yung kanang mugamit ka bait inana, no? So ato nang gi-caution nga make sure nga kung endearment na nimo kay balo ang imuhang giingnan ang endearment na ninyong duha, dili na siya panginsulto, is not in any way to demean, pero it will really kana depend on the person nga na-harass, no? Kay kanang inana nga kuan magdepende ba na siya sa level of closeness. Yes. Kung bayot ka ba unya, not everybody can call you kay ang excuse sa person mo ara sa nga masuko man ka tinuod man. Masuko ka because dili man mo close. Kanang okay ra lagi si Stranger. kuan or okay ra lagi Oo. ka kung si kuan mo tawag nimo bayot mo tuwing kung mo caution you ko nga make sure nga ka-level Sa iyong nimo friendship. so kanang parehas mo gyud-una sa imuhang gitawag o ingon ana ba. So it's basically the same thing sa ato mo balik ta sa atong Personal topic, no, and nga kanang subjective gyud siya. kanang office romance, no, nga kanang if you do that in the office nya lahi mo og positions naagyo na somehow maharas, naagyo na isa nga kana maguna-una siya nga kanang usa ka effect ani sa akong employment. So it's a no in that sense, pero naman gud ta we recognize nga naay mga budding relationships nga kanang among kanang parehas ra mo, peers ra mo, namigura siya, no? So Because that's the dilemma there. So kinang quote na because love has reason because the that heart only has reason, reason. that only heart can understand, Oo. no? Kanang Mo di nakapungan ng love. And proximity kanang magsige mo kuyog, magsige mo kita, magsige mo istorya, and sometimes sa office to it gets very personal. You share inyo ang mga problema, naamoy mga common gripes, and you realize nga ching it hits, no? Mabitaw ng dili important. O nikalit lang siya, it just comes, no? Unya what to do in that office niya? Di po mo ka-resign. No, niya, grabe na kakuan. Okay, nanginabuhi baya ka, no? Niya, mo resign lang ka over that. Niya, grabe na imuhang gugma. Will you prohibit that, no? So, somehow, siguro, para nako kung wala ray maharas, same position na mo relatively, and you go by the book, no, sa ato ang anti-sexual harassment o sa ato ang anti-bastos law, okay ra siguro ray, in that sense. Walay moral ascendancy. Kung wala mga legal, basaha ang Anti-Sexual Harassment Act o ang Republic Act 11313, no, ang kaning ato ang kuan Anti-Bastos Law, Safe Spaces Act nato kay it will set the boundaries kung kanus ka dapat mag-caution sa imuhang actuations kay basig ma-misinterpret, and of course make sure nga ang object sa imuhang affection dili maharas sa imuhang pursuit, no, kay
istrikto karon ang balaod, and ang Safe Spaces Act is really intended nga makaprotect siya sa mga tao nga feel nila na harass sila. So relative kaayo na siya nga balaod. Oh, grabe gyud na siya, no? Katong ang harassment, sexual, like mo man sexual harassment. Sexual harassment. Dapat superior gyud siya. Ang harasser ba, superior siya nimo? Adili, actually, ang sa... Between, kung ka-level ra mo. Sige, duham ko na kabalaw datong sexual sexual harassment, RA 7877. Mao nang naay moral ascendancy. Mao nang mo caution ko sa kaning mga managers nga ganahan sa ilang subordinates o mag-ibog-ibog nga ayaw lang siguro gyud, no, kay whether inside the office or adto ka mo pursue outside the office and naa kay power sa iyang employment, it could be misconstrued as kanang using your power to get the yes. Oo, and it could possibly result to lawsuits, no, kung wala siya ganahin nimo sa imong advances. Pero ang Safe Spaces Act, no, it could happen between peers, no, feel good nimo. Oh, mao na nga. Harass na gyud ka. Dili kinahanglan man gani nga kanang naay moral ascendancy between the harasser and the person harassed. It's enough lang nga feeling lang yun. Na feeling harassed lang yun siya. Psychologically and emotionally. So, wala siya moral ascendancy. Mao na nga, i-feel you. Mas grabe na siya. Mas grabe na siya. Kay safe space. Wala may moral ascendancy nga kuan. Actually, pwede po gani nga pananglitan, you are a subordinate niya. Gigupahan ka or nahigugma ka sa imuhang boss, no, and feel nimo nga kanang kinahanglan ka mo express, pero you express it such a way nga naharas na imuhang boss, pwede siya actually mo kanang kiha nimo og kana Safe Spaces Act. Under sa Safe Spaces. So daghan kaayo og prohibitions, daghan kaayo bawal-bawal nga pag-express sa admiration, gugma, etc. within the workplace. Nga the safest thing to do is dili lang siguro kay naang niya mga kiha o niya dili ra ba gyud excuse nga nahigugma manggug kaayo ko niya or wa man koy evil nga intent, no. So get to know the person well na lang siguro. Kanang obsession sad ma padung sa kuan harassment. Grabe lang obsession kay para nako di man gud na love. Di man gyud ka ana. Di gyud na love ang obsession, no, kay kung obsessed ka sa usa ka tawo, you're not thinking sa unsay maayo anang tawhana nga object of your obsession. You are only thinking nga ikaw ganahan kay ka gaulus-ulhos imuhang gugma or sa imuhang feelings towards ana. What matters is ikaw kung sa imuhang gibati. Wa ka maguna-una nga wa ganahi ang object sa imuhang affection. In fact, harass na kaayo na siya. Grabe na ang sleepless nights ana, grabe na ang effort siguro na og likay-likay. Nya ang imo yung ginauna nga ikaw obsessed ka, in love kaayo ka na niya. So that's actually dangerous kay the others would go to kanang extreme nga lengths at kana expressing their love. Take note, stalking either sa harassment or sa vowsy or sa kaning atong bag-ong balaod ro, no, ang Safe Spaces Act is punishable because it harasses and it causes undue insecurity sa person nga gistalk. So kung naay mga salida diha nga magpakita nga romantic kuno ning mga stalking kay wag na ba to gipang mention nga mga salida kay eventually mo fall, please lang, no, do not romantic. Pwede gyud ka ikiha, no, basig ka ugma nadakpan na ka. You are obsessed, di ba? So padan ani mo regaluhan mo kada adlaw. O nya wa ganahin. O nya wa man siya kauyon kay feeling niya, di ba siya ko ganahan nimo? Naharas mo ko ani, this is causing me anxiety. Kasi kag padag regalo diri, magbilin kag regalo sa akong lamisa, you can be ikiha there. Pwede ka makiha kay it actually harasses na the kana person nga object sa imong affection, no. Siguro kung dili pa maklaro ang romantic or ang sexual nga motive, unjust vexation, kinagamihan na siya nga kaso under sa atong revised penal code, pero pwede na gyud siya actionable. O nya moral lesson yun ni kinapa man ta sa February ato ang love month nya, grabe kaayo, no, gaulos-ulos ang gugma sa mga tao sa pagkakaroon at how we express, mura no? na siya, love is not enough.
under the Safe You should Space also Act. respect. Actually, it eventually boils down to respeto pod nimo sa uban and respeto pod nimo sa imuhang kaugalingon no, at how you can go so low para lang mo express ka sa imuhang gugma and don't be that person. Okay, so na mga nang react din ha. Ay, tanaw na to ha kay muraog natay isa ka reaction Kuya yun yung Safe Space Act. Yes, sa kuan gyud na intended yun na sa mga tao nga assuming. Imong ha good intention unya ang imong gihatagan sa imong attention kami siya dili uy gilainan ko na ako kauyon anha. Ikihatak ka. Ang ako ari kasulti kanuna sa akong pag-lecture no nga ayaw mo assume nga ganahan ninyo no. Siguro you can express pero kung gi-ignore mo or wala ba unrequited siya, wala mo wala mo sukli sa inyohang first nga mga stages sa inyohang expression. Stop. Labi na giingnan na gid mo klaro-klaro lang di ko ganahan nimo, sorry no, kanang klaro-klaro. Ang uban man gud mo excuse man gud sila nga, wa man musulti nga di ganahan. Usahay sensitive lang ka no nga kung gi-ignore na gani ka, that means wa ganahin. Yes. Naani si Dina de la Fuente Delit, no? Okay, ako ana, oy, aron permo ko makakita niya. Isa pa, tapulan ba ako, niya akong uyab lang akong patrabahoon sa akong trabaho niya ako, magsipir ako. Joke naman siguro ning iyahan, nga, mo iyang patrabahoon, pero okay rin siya para masigig kakita, no? Pero, kung iniabot sa management sa tardiness, I think po all. Ganara ni mo, kuyog na nimo sa opisina imuhang love interest no kay sometimes distance make the heart grow fonder. Buto ka na ray. Usahay po di. Kana magdili mo magsigig istorya. It will wander away from you kung grabe na po inyong distansya. So man love advice naman ito arayan. So but nindo to siya na discussion on the legal point of view anang mga office romance or employment in general. Okay naman yung mga excessive nga kanang expression of love. Yes. So our next topic kay this is political. This is political na kani man minirayan emotional to yes, so political. Ngayon ba mo suporta ang administrasyong Marcos sa investigasyon sa IEC? Bato kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa giingong kasalanan niini atol sa iyahang kampanya batok sa gidiling droga ka ni adto og ngano man para nako angay mo suporta no kay if indeed this government has nothing to hide dili na siya mo go anang mga legalist manggod nga wala na jurisdiction ang ICC and pwede ba yung justify ato ni then President Duterte atong higayunan nung anong necessary ng extrajudicial killing although may nga na po siya nga di no tungod kay sana mga addict na they deserve to be killed din ana no and now is the time to justify that policy kung nagtuog yun mo nga sakto tong patay panahon sa kana kampanya against the war on drugs, why not let the ICC investigate and why not the government facilitate that no ang presidente na to si Presidente Bongbong Marcos I think would be doing a favor kang Presidente Duterte if he really believes nga there's really nothing to hide no kay kani these are ang naa sa UN no naa sa International Criminal Court are actually trained nga mga lawyers precisely to understand the concept of human rights and I'm sure kung walay proof of genocide mura man gutong genocide ang gihimo no against a particular group of people kung walay proof of such then probably it will likely be dismissed no ang ako ani ray kay kaning mga nanawagan nga dili mo suporta kay they believe deep in their heart nga wrong gyud to ang gihimo and they don't want that investigated and it's not doing good sa to ang gobyerno kung tabunan nimo ang sayop nga binuhatan and kanang mga kusog kay mo ingon nga ayaw believe nga sayop to mobalik gyud na sa una sa katusang reasoning nila sa una or defense nila sa una ba sa Duterte administration nga kung dili ka guilty nganong hadlok makakatubang manuktok katong sa to so mao gyud na yes balik na sa what comes around goes around nga kanang
kamo ra bitaw nag-ingon nga kung wala mo daotang gibuhat, di ba? Oo. Walay angay kahadlukan. So kadto kung wa gitoy dautan sa gihimo nga war on drugs ni then President Duterte, dili wala ra po kay kahadlukan sa investigation. The problem is it's wrong. Kay baluta tanan nga sayop to nga war on drugs, no? And we know nga naa nay legal consequence kung mupatay ka og mga tao. And it's very wrong nga mura kag mo apil og tabon atong sayop nga binuhatan. So kana para nako it's kana nagpakita siya on the kind of people that we have if we really insist on that. Sumuna siya. Aro maklaro gyud, ma-confirm gyud nga sakto to para nila. Then let the investigators come in. Dili na ta maglalis ana kung naabay jurisdiction or wala kay determine naman hinuna sa ICC na sila jurisdiction for those times nga under pata sa ICC, no, wala pa ta mo withdraw from the ICC. So na siya jurisdiction bisan pa og ni withdraw ka precisely bitaw ni withdraw kay dili ganahan ni investigate, but the ICC is not built nga kanang automatic. Wala na siya mabuhat kung inguna na ang buhaton sa kanang iyahang former members, no. So nagyud gihapoy jurisdiction ng ICC karon ganahan magahi-gahi ang ato ang gobyerno kay ganahan niya proteksyonan ang previous nga administration. It's not in the international community, it's not really doing the Philippines a favor, no. Dapat na i-open niya bati ang ato ang image, bati ang impression, no. And bati na baya yun actually ang kanang ato ang international reputation when it comes to how we respect human rights, no, diri sa Pilipinas tungod lagi atong grabe ka madugoon nga war on drugs ni President Duterte. So I really believe nga kung wala ra gyud angay gitago ato, then this government should go right ahead in allowing, even cooperating, no, no. Oo. Kung kuan jud ba, kung tarong jud ka, kung nadjud kay kuan political will, because it will do us good, no, nga pasudlo na to diri mga investigators, and then ma-prove sa mga investigators nga wala man gyud daytoy basis, wala mo na-commit na site sakto to ang yung gibuhat, no? Walay policy, moingon, basig na finding, no, nga walay policy. Amidst all the evidence nga gipresentar na, moingon nga dili man to government policy, individual policy ra man to. Then okay, well and good, no, at least kanang we really niadto gyud ta to find recourse, no. Nainiingon man gud nga kanang dili man kinahanglan mo sud ang ICC kay functioning man ang ato ang government, ato ang judicial system, no, which for me okay kanang kung functioning actually dili na gyud sila kinahanglan mo sulod, but the reality is niabot na ang admitted sa PNP is 5,000 EG case, no, kanang tungod sa ilahang operation, but otherwise na ay 30,000 nga kanang allegations nga deaths, alleged deaths tungod sa katong war on drugs. It should be part of the investigation. So kana ilahang evidence nga the judicial system is functioning should be presented po dito sa ICC. Tanaw nato kay pila ra biya gid pud tinuod ang na-convict, no, tungod ato, and malingaw lang taaning mga conviction kay manggawas ni mupaspas og kalit kung mutingog na, no, saba na kaayo ang kanang issue sa pag-investigate sa ICC na to, as if telling us nga functioning, but it's for ICC to siguro appeal na sa iyang i-adjudicate, no, kung angay pa ba sila musud diri or walay basis. Kay for as of now determined naman na nga kana investigation pa man ni angayan nato nga hatagan og kana due course ang kani para mahibaw-an gyud nato kung unsa gitong nahitabo sa panahon sa war on drugs ni then President Duterte. Actually the investigation preceded his presidency, no, katupang mga during the time nga mayor pa siya sa Davao, kato iyang mga policy statement siguro, no, as mayor sa Davao sa nang hitabo until such time nga nahimo siyang presidente. Pero kung dili mo allow or di mo cooperate ang administration, ang ICC pwede gapon mag-investigate. Pwede na siya ka-proceed, no, sa iyang investigation, and actually the prosecution of
the case. Dili na gyud siya kinahanglan man og cooperation, but of course it would help if our government will support and cooperate with such It will do us good. prosecution. It will do us good, no, nga kanang nata respect. Labi na si President Bongbong Marcos nga he has to prove nga he is not like his father, or he wants to kanang clean the image sa iyahang papa nga dili sa sila inana nga pamilya, then it could help sa iyahang administrasyon karon nga mo suporta ug mo cooperate sa kaning gibuhat karon sa ICC. Okay. There is about a survey na ang mga Filipinos nagkadaghan na. Ang niingon nga let the government let them should come cooperate, or let them come in and government should cooperate, no? Increasing siya. Nagkadaghan, meaning ang mga tao wants also na siguro it's not an expression nga ganahan ma-convict si then President Duterte, no, but it's an expression nga kana let's observe due process, no, atong tabangan nga mahibaw-an kung unsa gyud ng mga allegations, kung naabay proof ani nga mga allegations, para nako ang katong ganahan i-block automatically believes nga something is wrong yun, no, naagyo dautan nga nahitabo mo nang dili angay musod ang ICC. Naagyo gitaguan. Dili na to pasudlon kay makit-an. Mao ni, mubalik kita sa pangunahuna, no, nga kung walay dautan nga gihimo, pa-investigate mo. Pa-investigate mo. Kato sana, kung dili mo guilty, nganong mahadlok man mo? Mo man na sa una, dili na ako sa una mo man na gyud na katulig yung mga tukhang-tukhang. Nganong kung dili mo guilty, nganong mahadlok man sad mo kung manuktok ang mga pulis sa inyong balay? Mauna siya. Okay. Balik ra gyud, no. Balik ra gyud ta sa katong logic, no, nga kung limpyo ang konsensya, dili angay mahadlok. Yes. And we have reactions there. No, naatay usa ka Tanaw nato ning isa ka reaction nato gikan sa What? Natay reactions gikan ni Neptali Flores, ingon siya nga quote unquote ICC doesn't need to interfere in our country's affair for our judiciary system is still working fine. Na si Bienvenido Lagahi Jr. hinanggaw naman ni oy. Actually, dili siya hinanggaw, no. It's really part of the discussion kay we see, no, the reason why we are discussing this kay nagkadaghan namang good nga mga Pinoy, probably ang ganahan pud nga masettle na ni nato nga istorya, and asking the government or having this opinion nga ang gobyerno should cooperate sa investigation kay dugay naman ni nga hisgutanan, and somehow nagyoy katapusan ni, no, just like siguro anything maabot sa korte, dapat na agyoy decision mahuman na siya, and mas we can move on, no, and proper siguro remedies ang mahatag sa mga na-aggrieved atong panahon na ug napoy hustisya gyud, and di man kita ka move on kung walay hustisya nga mahatag sa katong mga biktima sa war on drugs. Yes, grabe ka bugat sa mga topic karong gabi una. Gikan sa tops. We wanted nga light, paris na mo ang serious, which is the kaning ICC investigation and office romance. Mo to siya dapat ang light lang, but sa attorney lahi man siya take on office romance kaya naman siya legal point of view on office romance. So, bigod na kapugngan in town, no, nga every time we talk of office romance, no, maguna-una kita sa sexual harassment law o atong Safe Spaces Act, kay we want to be safe, no, and we want to act according to law kung mo express ta sa ato ang gugma. And natay famous quote gikan sa ato ang atong amigo nga si Attorney Guhilde, no, you cannot legislate love daw ko, no? Hello Attorney Guhilde. Nga ang kolom atong Thursday kay about ni Manny Pacquiao, which says nga ganami gud siya mo appeal sa Olympics kay mo na lang kuno kuwang sa iyahag yung kinabuhi unya. Niya naman ang Olympic Committee nga dili naman na siya pwede kay 45 naman na siya until
40 years old raman. So overqualified. Oo. Inanaw lang na to, overqualified iyahang edad. Over na siya sa... Unay column ni Attorney Goeldi sa The Freeman newspaper atong Thursday. Unya, basahaton niyo, aligrib yato dito pagka-storya niya. Anisay sad to siya because honest man siguro ni all the time. Si Ferdinand Goeldi, the regional legal officer of COMELEC. Okay. Region Dili na kay 7. busy ilahang life karon. Magsugod na pod kay mag-election na pod in 2025, so expect a lot of movement na pod by... Sige na silang trabaho, sige namang registration. Pero ari yun ni inigsugod filing. sa filing of certificate of candidacy, so expect a lot of politics happening between karon until sa October, so it's only a few months, so mabisi na pod ang atong amigo. Yes, kay kuan I think now busy siya because ang among agreement na sa una nga, kung busy gay ka, hatagi ra ang akong message is butangi ra nag-emoticon din ha nga like ba ana or wow. Ayaw nag-reply mo ni pasabot nga busy ka. So inaana man lately inaana ra man iya mga reactions sa akong mga ibang kuan dito. So busy siya ron. live. Busy man na siya kay magpa-busy sana siya. Pero busy gid siya in general because he's a teacher, he's an author and then regional legal officer pagid siya, no? Legal chief. He's also teaching karon. Teaching sa USC and UV. Yeah. Nanaghan iyang mga kwan. So yes, what other panahon, what a very beautiful and substantial discussion. Okay. But before we go, let us say thank you sa Koy, sa Pal, Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchuan, ni Tatay Dodong Limchuan, ni Robert. Si Inday, si Matmat, bago si Matmat, trainee. Si Andrew, si Joanne, si Brian, si Dave, si Nilo, si Jurix, og si Ferdy. Yehey! Thank you so much. Wala na panahon. Magkita nagbalik sunod sa Badupuhon. Din nila sa iyong paborito kasaw matag panihapon. Saire!